Yamaha YTX 125. Sulit pa bang bilhin ngayong taong 2024? At kung ito yung motor na hinahanap mo, at kung naghahanap ka ng motor na pan-tricycle, pwedeng lagyan ng sidecar, pwedeng pang-service, baka ito na yung motor na hinahanap mo. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa dulo upang malaman mo kung ano nga ba ang mga katangiang taglay ng motor na ito. Kung naghahanap ka ng motor na may magandang disenyo, maganda yung forma, classic, itong Yamaha YTX ang babagay sa'yo. Isa ito sa mga pan-tricycle na motor na may pinakamagandang disenyo. Kung i-compare mo to sa ibang mga motor, itong motor na ito, pugi, brusko, classic yung kanyang design. Bulky tingnan, malaki yung tangke, classic yung mga headlight, bilog, at higit sa lahat, marami kang maaangkas sa motor na ito. Kasi malapad yung kanyang upuan eh. Meron pa siyang passenger footrest na nakapakakomportable sa pasahero mo. So, perfect for single usage and pan-tricycle usage itong Yamaha YTX 125. Naka-quadruple shock absorber na nito na perfect for tricycle usage. Sa taillight naman ng Yamaha YTX 125, maganda rin yung design ng taillight nito. Pa-oblong, pa-oval shape yung kanyang taillight. Yung ilaw na ginamit, syempre, bulb type pa ito. So, hindi to LED, hindi halogen, kundi bulb type yung kanyang ilaw na ginamit. And then, na nagustuhan ko dito sa YTX 125 is yung kanyang carrier, and then yung kanyang muffler. Maganda kasi yung tunog na nilalabas ng kanyang muffler eh. Buo yung tunog. At sa kanyang engine performance naman, itong Yamaha YTX, equip ito ng 125cc, single overhead cam, 2-valve, and air-cooled engine. And carburetor pa ang motor na ito. So, kahit naka-carburetor lang ang motor na ito, matipid naman to sa fuel consumption. So, for gas saver nga ang tawag ng Yamaha dito sa kanilang Yamaha YTX 125 na kayang mag-generate ng maximum power na 8 horsepower sa loob ng 7,000 revolution per minute. Tapos ang kanyang peak torque naman, yung maximum torque nito is 10.2 Nm sa loob ng 4,500 revolution per minute. So malakas ang kanyang arangkada. Mataas yung torque ng motor na ito. Ay syempre kasi pan-tricycle ito eh. Pagdating naman sa kanyang mga gulong, ito ay may size na 17 inch sa harap at 17 inch sa likod. So, ang braking system is drum brake. Yung telescopic fork naman ito, sakto lang yung kanyang lambot at saka yung bounce. Pero, pag lagyan mo to ng sidecar, I suggest na bibili ka ng yung rubber damper na spring sa harap para mas tumigas palalo yung kanyang bounce ng flay na suspension sa harap kaisla. And then sa kanyang mga switch function naman, maganda rin yung mga switches function nito, yung kanyang headlight switch, signal light switch, busina, and then yung kanyang choke sa kanyang carburetor. So meron din siyang passing light kaisla, so pwede mo tong gamitin kapag overtake ka kasi passing light nga ito eh. So at least meron passing light itong Yamaha YTX. So sa kanyang right side naman is push start button lang, wala nang other switches pa dyan. Sa kanyang ignition key, ito ay naka-disoci lang. So, dito keyless. Sa kanyang dashboard naman, so maganda yung analog display na dashboard niya na may disenyo na susi. So, ito yung kanyang tangke ng Yamaha YTX 125. Brusco yung tangke nito. Pero yung kanyang capacity nito is 7.6 liters lamang. So, di ganong kalakihan yung kanyang fuel tank capacity kung i-compare natin sa mga ibang mga pan-tricycle na motor. So, ang kanyang bore nito is 52.4 mm at stroke naman is 57.9 mm. So, compression ratio is 10:1. So, ito yung kayang ibigay ng Yamaha YTX
na performance. Sa kanyang headlight naman, ito yung nagustuhan ko dito sa motor na ito. Circle yung headlight, classic yung datingan, maganda yung pormahan ng kanyang headlight. Para naman sa akin, overall, maganda itong Yamaha YTX kung pang service lang yung hanap mo. Kasi kung ito ay lagyan mo ng sidecar, 4-speed manual transmission lang ito at all up pa yung kanyang gearing position sa kanyang medyo mahihirapan ka dito. So, 4-speed manual transmission tapos naka all up pa. So, medyo papanibago ka dito. Pero pang single uses to ang motor na ito, panalo to itong Yamaha YTX 125. Matipid sa fuel consumption, mayroon din siyang mataas na arangkada, and then mayroong power na ibibigay. So para sa akin, recommended ko pa rin itong Yamaha YTX 125. Kung naghahanap ka na pantasikil na pan-service, tiyak, hindi ka magsisisi dito sa motor na ito, itong Yamaha YTX 125. And that's all for this vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the bell button para maging updated ka sa mga future content na ating lalabas dito sa ating channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimangno na mag-amping kanunay og higugmaang Ginoo. Labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.